hilagang bahagi ng isang malawak na lupain na napapalibutan ng matataas na bundok at makakapal na kagubatan ay matatagpuan ang bayan ng Katubig. Ang bayang ito ay kilala sa malinis na ilog na dumadaloy sa gitna nito. Ang tubig ay malinaw at malamig na tila biyaya mula sa kalangitan. Ang ilog ang nagbibigay buhay sa buong bayan. Ito ang pinagmumulan ng inumin. Ito ang ginagamit sa bukid. Ito ang sandigan ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang Katubig ay isang tahimik na bayan. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at nakatayo sa matibay na lupa. Ang mga bubong ay yari sa yero at pawid na kumikinang kapag tinatamaan ng araw. Sa bawat umaga ay maririnig ang tilaok ng mga manok at ang mahinang pag-agos ng tubig sa ilog. Ang hangin ay sariwa at ang paligid ay payapa. Ang mga tao sa Katubig ay masisipag. Ang mga magsasaka ay maagang gumigising upang pumunta sa kanilang bukid. Ang kanilang mga kamay ay sanay sa pagtatanim at pag-aalaga ng lupa. Ang mga mangingisda ay pumupunta sa ilog upang manghuli ng isda na kanilang ibebenta at iuuwi sa kanilang pamilya. Ang mga kababaihan ay naglalaba sa tabi ng ilog at nag-iigib ng tubig na kanilang gagamitin sa bahay. Ang bayan ay matagal nang nakatayo, maraming henerasyon na ang lumipas ngunit ang Katubig ay nananatiling matatag. Ang mga matatanda ay naniniwala na ang bayan ay pinagpapala. Naniniwala sila na ang ilog ay isang banal na biyaya na hindi kailanman mawawala. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay nagbago ang mga tao. Ang kanilang puso ay hindi na kasing init tulad ng dati. Ang kanilang tiwala sa kapwa ay unti-unting nawala. Ang pagtulong sa mga hindi kilala ay hindi na bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Isang araw na tila karaniwan lamang ay may isang matandang babae na naglalakad papunta sa bayan ng Katubig. Siya ay nagmula sa malayong lugar na walang nakakaalam. Ang kanyang katawan ay payat at tila nanghihina. Ang kanyang buhok ay mahaba at kulay pilak. Ang kanyang balat ay kulubot at bakas ang mahabang panahon ng kanyang paglalakbay. Ang kanyang mga paa ay marumi at sugatan. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit siya ay patuloy na naglalakad. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila may dalang lihim. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang presensya ay kakaiba. Habang siya ay papalapit sa bayan ay tila nagbago ang paligid. Ang hangin ay naging malamig. Ang mga ibon ay tumahimik. Ang mga dahon ng puno ay bahagyang gumalaw kahit walang hangin. Ngunit walang nakapansin sa mga senyales na iyon. Ang matanda ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad hanggang sa marating niya ang gitna ng bayan. Doon ay naroon ang poso na ginagamit ng mga tao upang kumuha ng tubig. Ang malinaw na tubig ay sumasalamin sa liwanag ng araw. Ang matanda ay tumigil sa harap ng poso. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa tubig. Ang kanyang mga labi ay tuyo. Ang kanyang paghinga ay mabagal. Siya ay nauuhaw at pagod sa mahabang paglalakbay. Ang mga tao na naroon ay napansin ang kanyang presensya. Tiningnan nila siya ng may pagdududa. Hindi nila siya kilala. Hindi nila alam kung saan siya nagmula. Hindi nila alam kung sino siya. Ang matanda ay nanatiling nakatayo sa tabi ng poso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang kanyang katahimikan ay tila nagdadala ng isang lihim na hindi pa nalalaman ng bayan. Ang Katubig ay nanatiling tahimik sa araw na iyon, ngunit hindi alam ng mga tao na ang kanilang kapalaran ay unti-unti nang nagbabago. Ang pagdating ng matandang babae ay simula ng isang pangyayaring hindi nila kailanman makakalimutan. Ang araw ay patuloy na sumikat sa ibabaw ng bayan ng Katubig. Ang liwanag nito ay tumama sa bubong ng mga bahay at sa malinaw na tubig ng ilog. Ang lahat ay tila normal. Ang mga tao ay abala sa kanilang gawain. Walang sino man ang nag-isip na ang sandaling iyon ay may dalang pagbabago na hindi na maibabalik. Ang matandang babae ay nanatiling nakatayo sa tabi ng poso. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakayuko dahil sa pagod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kahinaan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa tubig na tila iyon ang tanging bagay na makakapagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ang mga kababaihan na naroon ay nagpatuloy sa kanilang pag-uusap. Ngunit paminsan-minsan ay sinusulyapan nila ang matanda. May pagdududa sa kanilang mga mata. May takot na hindi nila maipaliwanag. Ang kanyang anyo ay kakaiba sa kanilang paningin. Hindi siya mukhang taga-roon. Hindi siya mukhang ordinaryong tao. Ang matanda ay dahan-dahang lumapit sa poso. Ang bawat hakbang ay mabagal at mabigat.
Ang kanyang mga paa ay tila halos hindi na makagalaw. Ngunit ang kanyang pag-asa ay nagtutulak sa kanya upang magpatuloy. Siya ay tumigil sa harap ng isang babae na may hawak na timba ng tubig. Ang tubig ay malinaw at kumikislap sa liwanag ng araw. Ang matanda ay tumingin sa timba. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding uhaw. Ang kanyang labi ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang hininga ay mahina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsusumamo. Siya ay tila nakikiusap kahit walang lumalabas na salita. Ang babae ay napatingin sa kanya. Ang kanyang noo ay kumunot. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalangan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ang kanyang puso ay sandaling naguluhan, ngunit ang kanyang isip ay nanaig. Ang babae ay bahagyang lumayo. Ang kanyang kamay ay mas hinigpitan ang hawak sa timba. Ang kanyang mga mata ay umiwas sa tingin ng matanda. Ang kanyang katawan ay tila naglagay ng distansya na hindi madaling malampasan. Ang matanda ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa tubig. Ang kanyang pag-asa ay unti-unting humihina, ngunit siya ay nanatiling tahimik. Ang ibang mga tao sa paligid ay napansin ang tagpong iyon. Ngunit walang lumapit, walang nag-alok ng tulong, walang nagbigay ng tubig. Ang kanilang mga mata ay nakatingin lamang. Ang kanilang mga puso ay nanatiling sarado. Ang hangin ay biglang naging malamig. Ang liwanag ng araw ay tila bahagyang humina. Ang mga anino ay tila mas naging mahaba sa lupa. Ang katahimikan ay naging mabigat. Ang matanda ay dahan-dahang tumingala. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa buong bayan. Ang kanyang tingin ay malalim at hindi maipaliwanag. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon, ngunit may kakaibang bigat na naramdaman sa paligid. Ang mga tao ay hindi nakapansin sa pagbabago. Sila ay nagpatuloy sa kanilang gawain. Ang kanilang mga puso ay nanatiling manhid sa pangangailangan ng matanda. Ang sandaling iyon ay tila isang pagsubok na hindi nila namalayan. Ang bayan ng Katubig ay nakatayo sa pagitan ng awa at kawalan ng malasakit. Ngunit ang kanilang pinili ay katahimikan. Ang matandang babae ay nanatiling nakatayo sa gitna ng bayan. Ang kanyang uhaw ay hindi lamang sa tubig. Ito ay uhaw sa kabutihan ng puso ng tao. At sa kailaliman ng kanyang katahimikan ay may isang bagay na unti-unting nagising. Isang bagay na matagal nang natutulog. Isang bagay na may kapangyarihang baguhin ang kapalaran ng buong bayan ng Katubig. Ang matandang babae ay nanatiling nakatayo sa tabi ng poso. Ang kanyang katawan ay tila bahagi na ng katahimikan ng bayan. Ang kanyang paghinga ay mabagal at mahina. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa tubig na hindi niya mahawakan. Ang mga tao sa Katubig ay nagpatuloy sa kanilang gawain. Ang ilan ay dumaan sa kanyang harapan. Ang ilan ay tumingin sa kanya sandali at agad ding umiwas. Ang ilan ay nagkunwaring hindi siya nakita. Ang kanyang presensya ay tila isang aninong hindi nais pansinin. Ang araw ay unti-unting umakyat sa kalangitan. Ang init nito ay tumama sa lupa at sa katawan ng matanda. Ang kanyang balat ay natuyo lalo. Ang kanyang labi ay lalo pang nanghina. Ngunit siya ay hindi umalis. Siya ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Sa di kalayuan ay may isang binata na naglalakad pauwi mula sa ilog. Ang kanyang balikat ay may dalang isang lalagyan ng tubig. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at pagod mula sa maghapong trabaho. Ang kanyang noo ay may bakas ng pawis. Habang siya ay papalapit, ay napansin niya ang matandang babae. Siya ay huminto sandali. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa matanda. May sandaling nagdulot ng katahimikan sa kanyang loob. Ang kanyang puso ay tila may nais gawin, ngunit ang kanyang isip ay nag-alinlangan. Ang binata ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa lalagyan ng tubig. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malinaw na tubig at pagkatapos ay sa matanda. Ang sandaling iyon ay tila mabigat. Ngunit ang binata ay dahan-dahang umiwas. Siya ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis na tila nais niyang takasan ang sandaling iyon. Ang kanyang likod ay unti-unting lumayo sa matanda. Ang matandang babae ay hindi gumalaw. Ang kanyang mga mata ay sumunod sa binata hanggang si ito ay mawala sa kanyang paningin. Ang kanyang mukha ay nanatiling tahimik, ngunit ang hangin sa paligid ay tila nagbago. Ang mga ulap sa kalangitan ay bahagyang dumilim. Ang liwanag ng araw ay tila natabunan ng isang di nakikitang anino. Ang mga ibon na kanina ay lumilipad ay biglang nawala.
Ang hangin ay naging malamig at mabigat. Ang mga tao sa bayan ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang pakiramdam. Ang ilan ay napatingin sa langit. Ang ilan ay napahinto sa kanilang gawain. Ngunit walang nakaunawa sa dahilan. Ang matandang babae ay dahan-dahang yumuko ang ulo. Ang kanyang mga mata ay pumikit sandali. Ang kanyang paghinga ay tila naging mas mabigat. Ang kanyang presensya ay tila lumalim. Sa kailaliman ng kanyang katahimikan ay may isang damdamin na unti-unting nabubuo. Isang damdamin na hindi nakita ng mga tao. Isang damdamin na hindi nila naunawaan. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila nakaramdam ng kanyang presensya. Ang hangin sa paligid ay tila nakinig sa kanyang katahimikan. Ang buong bayan ng Katubig ay tila naging saksi sa isang sandaling hindi nila namalayan. Ang matandang babae ay dahan-dahang muling nagmulat ng kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay hindi na katulad ng dati. Ang lalim nito ay tila walang hanggan. Ang sandaling iyon ay hindi lamang isang sandali ng katahimikan. Ito ay simula ng isang pagbabagong hindi na mapipigilan. Ang bayan ng Katubig ay nakatayo sa gilid ng isang kapalaran na hindi nila inaasahan. At ang matandang babae ay nanatiling tahimik sa gitna ng lahat. Ngunit sa loob ng kanyang katahimikan ay may isang kapangyarihang unti-unting nagigising. Ang katahimikan sa bayan ng Katubig ay naging mas mabigat habang lumilipas ang oras. Ang hangin ay hindi na kasing gaan tulad ng dati. Ang mga dahon ng puno ay bahagyang gumagalaw na tila may nararamdamang hindi maipaliwanag. Ang ilog na dating malinaw at payapa ay tila naging mas madilim ang anyo. Ang matandang babae ay nanatiling nakatayo sa tabi ng poso. Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lupa. Ang kanyang presensya ay tila naging bahagi na ng bayan. Ngunit may kakaibang lakas na unti-unting kumakalat sa paligid. Ang mga tao ay nagsimulang makaramdam ng hindi pangkaraniwang kaba. Ang ilan ay napahinto sa kanilang gawain at tumingin sa paligid. Ang kanilang mga puso ay tila may nararamdamang panganib na hindi nila maunawaan. Ngunit walang sino man ang lumapit sa matanda. Ang isang matandang lalaki ay dumaan sa malapit. Ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko dahil sa edad. Ang kanyang mga mata ay nakakita sa matandang babae. Siya ay huminto sandali. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ang matandang lalaki ay tumingin sa poso. Ang malinaw na tubig ay naroon pa rin. Ang tubig na maaaring ibigay sa isang nauuhaw. Ang tubig na maaaring magligtas sa isang nanghihina. Ngunit ang matandang lalaki ay dahan-dahang umiwas. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal habang siya ay lumalayo. Ang kanyang puso ay pinili ang katahimikan. Ang kanyang isip ay pinili ang pag-iwas. Ang matandang babae ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang mga daliri ay tila nakaramdam ng lakas na matagal nang natutulog. Ang langit ay unti-unting nagbago. Ang liwanag ng araw ay tila naging maputla. Ang mga ulap ay nagsimulang magtipon sa itaas ng bayan. Ang hangin ay naging malamig. Ang mga bata na naglalaro kanina ay tumigil. Ang kanilang mga mata ay tumingin sa kalangitan. Ang kanilang mga puso ay nakaramdam ng takot na hindi nila maipaliwanag. Ang mga hayop ay nagsimulang maging tahimik. Ang mga ibon ay hindi na umawit. Ang mga aso ay tumigil sa paggalaw. Ang buong bayan ay tila nakaramdam ng presensya na hindi nakikita. Ang matandang babae ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa buong paligid. Ang kanyang tingin ay malalim at mabigat. Ang kanyang katahimikan ay tila may dalang mensahe. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila huminga. Ang hangin ay tila nakinig. Ang ilog ay tila tumigil sandali sa pag-agos. Ang bayan ng Katubig ay nanatiling walang kamalay-malay. Ang mga tao ay hindi pa rin kumikilos upang tumulong. Ang kanilang mga puso ay nanatiling sarado sa harap ng isang nangangailangan. Ang sandaling iyon ay naging hangganan ng awa at kaparusahan. Ang isang simpleng patak ng tubig ay maaring nagbago ng lahat. Ngunit ang patak na iyon ay hindi naibigay. Ang matandang babae ay nanatiling nakatayo sa gitna ng bayan. Ang kanyang presensya ay hindi na lamang presensya ng isang mahina at nauuhaw. Ito ay presensya ng isang nilalang na matagal nang naghihintay. At sa kailaliman ng katahimikan ng Katubig ay may isang kapalaran na unti-unting lumalapit. Isang kapalaran na hindi na maiiwasan. Ang mga ulap ay patuloy na nagtipon sa kalangitan sa ibabaw ng bayan ng Katubig.
Ang liwanag ng araw ay unti-unting natabunan ng dilim. Ang dating maliwanag na paligid ay naging maputla at malamig. Ang hangin ay hindi na gumagalaw tulad ng dati. Ito ay tila naghihintay. Ang matandang babae ay nanatiling nakatayo sa tabi ng poso. Ang kanyang anino ay humaba sa lupa. Ang kanyang katawan ay tila hindi na pagod. Ang kanyang presensya ay tila mas naging matatag. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo na tila may nakikita na hindi nakikita ng iba. Ang mga tao sa bayan ay nagsimulang makaramdam ng kaba. Ang kanilang mga puso ay bumigat. Ang kanilang mga hakbang ay naging mabagal. Ang kanilang mga mata ay napuno ng pag-aalangan. Ngunit wala pa ring lumapit sa matanda. Ang ilog na dumadaloy sa gitna ng bayan ay nagbago ang anyo. Ang tubig nito ay tila naging mas madilim. Ang agos nito ay naging mabagal. Ang tunog nito ay tila naging mahina. Ang ilog ay tila nakikinig sa katahimikan. Ang mga puno sa paligid ay hindi gumagalaw. Ang kanilang mga dahon ay nanatiling tahimik. Ang buong kalikasan ay tila naging saksi sa sandaling iyon. Ang matandang babae ay dahan-dahang huminga. Ang kanyang dibdib ay bahagyang umangat. Ang kanyang mga daliri ay muling gumalaw. Ang kanyang presensya ay tila lumawak sa paligid. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila naging malamig. Ang hangin ay tila naging mabigat. Ang buong bayan ay tila napuno ng isang di nakikitang lakas. Ang mga tao ay nagsimulang magtinginan. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang kanilang mga puso ay tila nakaramdam ng babala. Ngunit ang kanilang mga katawan ay nanatiling hindi kumikilos. Ang matandang babae ay dahan-dahang tumingala sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay malalim at matatag. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon. Ngunit ang kanyang presensya ay hindi na tulad ng dati. Ang kanyang katahimikan ay tila may dalang kapangyarihan. Ang kanyang presensya ay tila konektado sa hangin, sa lupa, sa tubig. Ang ilog ay bahagyang gumalaw. Ang tubig nito ay tila sumunod sa isang di nakikitang utos. Ang agos ay naging mas mabigat. Ang mga tao ay napahinto. Ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang kanilang mga mata ay napuno ng takot na hindi nila maipaliwanag. Ang matandang babae ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang presensya ay hindi na presensya ng isang mahina. Ito ay presensya ng isang nilalang na may dalang kapalaran. Ang bayan ng Katubig ay nakatayo sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa ilalim ng katahimikan na iyon ay may isang puwersa na unti-unting nagigising. At ang puwersang iyon ay hindi na mapipigilan. Ang hangin sa bayan ng Katubig ay tuluyang tumigil. Ang mga dahon ng puno ay hindi na gumagalaw. Ang katahimikan ay naging mas malalim kaysa dati. Ang buong paligid ay tila pinigil ng isang di nakikitang kamay. Ang matandang babae ay nanatiling nakatayo sa tabi ng poso. Ang kanyang katawan ay tuwid. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakatingala. Ang kanyang mga mata ay hindi na mukhang nanghihina. Ang kanyang presensya ay tila lumalim at lumakas. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila nagbago. Ang lamig nito ay unti-unting kumalat sa paligid. Ang hangin ay naging mabigat sa paghinga ng mga tao. Ang kanilang mga dibdib ay tila pinipigilan ng kaba. Sa di kalayuan ay may isang ina na may dalang tubig pauwi sa kanyang bahay. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal. Ang kanyang puso ay may nararamdamang hindi maipaliwanag. Siya ay napahinto at napalingon sa direksyon ng poso. Ang kanyang mga mata ay nakita ang matandang babae. Ang kanyang noo ay kumunot. Ang kanyang puso ay sandaling nakaramdam ng awa. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi gumalaw. Ang kanyang kamay ay mas hinigpitan ang hawak sa lalagyan ng tubig. Ang kanyang isip ay napuno ng pag-aalangan. Ang sandali ay lumipas. Ang kanyang puso ay nanatiling tahimik. Siya ay dahan-dahang lumayo. Ang kanyang likod ay unti-unting nawala sa paningin ng matanda. Ang sandaling iyon ay lumipas na parang hindi nangyari. Ang matandang babae ay nanatiling hindi gumagalaw. Siyang kanyang mga mata ay tumingin sa lupa. Ang kanyang presensya ay tila mas naging mabigat. Ang ilog ay nagsimulang magbago. Ang tubig nito ay bahagyang umangat. Ang agos ay tila naging hindi mapakali. Ang tunog nito ay naging mas malalim. Ang langit ay tuluyang natabunan ng ulap. Ang liwanag ng araw ay naging mahina. Ang paligid ay naging madilim kahit hindi pa dapit hapon. Ang mga tao sa bayan ay nagsimulang matakot. Ang kanilang mga mata ay tumingin sa paligid.
Ang kanilang mga puso ay nakaramdam ng babala, ngunit huli na ang lahat upang baguhin ang kanilang mga ginawa. Ang matandang babae ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumilos. Ang hangin sa paligid ay tila sumunod sa kanyang galaw. Ang lupa ay tila bahagyang umuga. Ang ilog ay tila tumugon sa kanyang presensya. Ang tubig ay unti-unting naging hindi mapakali. Ang mga tao ay nagsimulang makaramdam ng takot na hindi nila kailanman naranasan. Ang kanilang mga puso ay bumigat. Ang kanilang paghinga ay naging mabigat. Ang matandang babae ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi na katahimikan ng kahinaan. Ito ay katahimikan ng kapangyarihan. Ang bayan ng Katubig ay nakatayo sa gilid ng isang kaparusahan na unti-unting dumarating. At walang sino man ang makakapigil sa mangyayari. Ang kalangitan sa ibabaw ng bayan ng Katubig ay tuluyan ng nagdilim. Ang mga ulap ay naging makapal at mabigat. Ang liwanag ng araw ay halos hindi na makita. Ang paligid ay tila nilamon ng isang malamig at mabigat na anino. Ang matandang babae ay nanatiling nakatayo sa tabi ng poso. Ang kanyang kanang kamay ay nanatiling nakataas. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nakabukas. Ang hangin sa paligid ay tila sumunod sa kanyang presensya. Ang ilog na dumadaloy sa gitna ng bayan ay nagsimulang kumilos. Ang tubig nito ay umangat ng bahagya. Ang dating mahinahong agos ay naging hindi mapakali. Ang ibabaw nito ay bahagyang kumilos na tila may gumising sa kailaliman. Ang mga tao sa bayan ay napansin ang pagbabago. Ang kanilang mga mata ay napuno ng takot. Ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang kanilang mga paa ay tila naging mabigat. Ang isang bata ay napahawak sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Ang ina ay napatingin sa ilog. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang mga hayop ay nagsimulang umatras. Ang mga aso ay tumahimik. Ang mga ibon ay hindi na lumipad. Ang buong kalikasan ay tila yumuko sa harap ng isang kapangyarihan. Ang matandang babae ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa ilog. Ang kanyang tingin ay matalim at malalim. Sa sandaling iyon ay biglang umuga ang lupa. Ang pag-uga ay mahina ngunit malinaw. Ang mga tao ay napahinto. Ang kanilang mga mata ay napuno ng takot. Ang tubig sa ilog ay muling umangat. Ang ibabaw nito ay naging magaspang. Ang agos ay tila naging mabigat at malakas. Ang hangin ay biglang umihip. Ang lamig nito ay tumagos sa katawan ng bawat tao. Ang kanilang mga puso ay napuno ng pangamba. Ang matandang babae ay nanatiling tahimik. Ang kanyang presensya ay tila naging mas malaki kaysa sa kanyang anyo. Ang kanyang katahimikan ay tila may dalang utos. Ang lupa ay muling umuga. Ang pagkakataong ito ay mas malinaw. Ang mga bahay ay bahagyang nanginig. Ang mga tao ay napasigaw sa takot. Ang ilog ay patuloy na umangat. Ang tubig nito ay tila sumunod sa isang di nakikitang kapangyarihan. Ang agos ay hindi na mapigilan. Ang mga tao ay nagsimulang umatras. Ang kanilang mga puso ay napuno ng takot. Ang kanilang mga isip ay napuno ng pagsisisi na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Ang matandang babae ay tumingin sa buong bayan. Ang kanyang mga mata ay malamig. Ang kanyang presensya ay puno ng hatol. Ang bayan ng Katubig ay nakatayo sa harap ng kaparusahan. At ang kaparusahan ay nagsimula na. Ang pag-uga ng lupa ay naging mas malakas. Ang mga bahay sa bayan ng Katubig ay nagsimulang manginig. Ang mga bubong ay kumalansing. Ang mga dingding ay bahagyang umingay. Ang mga tao ay napasigaw sa takot. Ang ilog ay patuloy na umangat. Ang malinaw na tubig na dating nagbibigay buhay ay naging mabigat at madilim. Ang ibabaw nito ay tila na buhay. Ang agos nito ay hindi na payapa. Ang mga tao ay nagsimulang tumakbo. Ang kanilang mga paa ay nanginginig. Ang kanilang mga puso ay napuno ng matinding takot. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa ilog na patuloy na tumataas. Ang mga ina ay niyakap ang kanilang mga anak. Ang mga matatanda ay napaupo sa lupa sa kahinaan. Ang mga lalaki ay napatingin sa paligid na tila naghahanap ng sagot na hindi nila makita. Ang hangin ay umihip ng malamig. Ang lamig nito ay tila may dalang babala. Ang langit ay nanatiling madilim. Ang liwanag ay halos nawala.
Ang matandang babae ay nanatiling nakatayo sa tabi ng poso. Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa ilog. Ang kanyang presensya ay tila naging sentro ng lahat. Ang tubig ay lumampas sa pampang. Ang unang alon ay umabot sa lupa ng bayan. Ang tubig ay dahan-dahang kumalat. Ang lupa ay nagsimulang mabasa. Ang mga tao ay umatras. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis, ngunit ang kanilang mga katawan ay mabigat sa takot. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagsisisi. Ang tubig ay patuloy na umangat. Ang pangalawang alon ay mas malakas. Ito ay umabot sa mga paa ng mga tao. Ang lamig nito ay tumagos sa kanilang katawan. Ang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bayan. Ang katahimikan ay napalitan ng takot. Ang mga mata ng bawat isa ay puno ng pangamba. Ang lupa ay muling umuga. Ang pagkakataong ito ay mas matindi. Ang ilang bahay ay bahagyang lumubog. Ang tubig ay patuloy na kumalat. Ang matandang babae ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang presensya ay tila walang hanggan. Ang tubig ay patuloy na umangat. Ang mga daan ay natapunan. Ang mga paa ng mga tao ay hindi na makita sa ilalim ng tubig. Ang bayan ng Katubig ay unti-unting nilalamon ng tubig. Ang mga tao ay napuno ng takot at pagsisisi, ngunit ang sandali ay lumipas na. Ang kaparusahan ay patuloy na bumababa sa bayan. At ang matandang babae ay nanatiling nakatayo bilang saksi sa pagbagsak ng Katubig. Ang tubig ay patuloy na umangat sa bayan ng Katubig. Ang mga daan na dating tuyo at matibay ay tuluyan ng natabunan. Ang mga hakbang ng mga tao ay naging mabagal habang ang tubig ay umaabot sa kanilang mga tuhod. Ang lamig nito ay tila tumagos sa kanilang kaluluwa. Ang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bayan. Ang mga tao ay naghanap ng mataas na lugar. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagsisisi. Ngunit ang tubig ay hindi tumigil. Ang mga bahay ay nagsimulang lumubog. Ang mga kahoy na haligi ay bahagyang nanginig bago tuluyang matakpan ng tubig. Ang mga bubong ay tila naging huling bahagi na nakikita bago sila mawala. Ang ilog ay hindi na ilog. Ito ay naging isang malawak na anyo ng tubig na walang hanggan. Ang agos nito ay malakas at walang awa. Ang mga tao ay tumingin sa paligid. Ang kanilang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kanilang mga puso ay napuno ng bigat ng kanilang mga ginawa. Ang matandang babae ay nanatiling nakatayo sa gitna ng lumalalim na tubig. Ang tubig ay hindi tila umaabot sa kanya. Ang kanyang katawan ay nanatiling tuyo. Ang kanyang presensya ay tila hindi naaapektuhan ng kapangyarihan na kanyang pinakawalan. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa mga tao. Ang kanyang tingin ay malamig at mabigat. Ang kanyang katahimikan ay tila isang hatol na hindi mababago. Ang tubig ay umabot sa baywang ng mga tao. Ang kanilang paghinga ay naging mabilis. Ang kanilang lakas ay unti-unting nawala. Ang mga bata ay umiyak. Ang mga matatanda ay napapikit sa takot. Ang mga lalaki ay nawalan ng lakas upang lumaban. Ang lupa ay hindi na makita. Ang bayan na dating matatag ay tuluyan ng natabunan. Ang alaala nito ay unti-unting nilamon ng tubig. Ang langit ay nanatiling madilim. Ang hangin ay nanatiling malamig. Ang buong mundo ng Katubig ay naging tahimik sa gitna ng kaguluhan. Ang matandang babae ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang presensya ay tila walang hanggan. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi mapigilan. Ang bayan ng Katubig ay patuloy na lumulubog. At ang sandali ng wakas ay papalapit na. Ang tubig ay tuluyan ng sumakop sa buong bayan ng Katubig. Ang mga bubong ng mga bahay ay isa-isang nawala sa ilalim ng malamig at madilim na tubig. Ang mga daan ay hindi na makita. Ang lupa ay tuluyan ng natakpan. Ang bayan na dating puno ng buhay ay naging isang malawak na katahimikan. Ang mga sigaw ay unti-unting nawala. Ang mga tinig ay napalitan ng mabigat na katahimikan. Ang hangin ay nanatiling malamig. Ang langit ay nanatiling madilim na tila saksi sa wakas ng bayan. Ang mga tao ay unti-unting nawala sa paningin. Ang kanilang presensya ay napalitan ng malawak na tubig. Ang kanilang mga alaala ay tila nilamon ng kaparusahan na hindi nila inasahan. Ang matandang babae ay nanatiling nakatayo sa ibabaw ng tubig. Ang kanyang katawan ay hindi lumubog. Ang kanyang mga paa ay tila sinusuportahan ng kapangyarihan na hindi nakikita.
Ang kanyang presensya ay nanatiling matatag at walang galaw. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa paligid. Ang kanyang tingin ay malalim at malamig. Ang kanyang katahimikan ay tila puno ng isang matagal ng hatol na ngayon lamang na isa katuparan. Ang bayan ng Katubig ay wala na. Ang lugar na dating puno ng tawanan at buhay ay naging isang tahimik na anyo ng tubig. Ang mga alaala nito ay naging bahagi ng kailaliman. Ang hangin ay dahan-dahang gumalaw. Ang lamig nito ay unti-unting humina. Ang langit ay nanatiling madilim, ngunit ang pag-uga ng lupa ay tumigil. Ang matandang babae ay dahan-dahang tumingin sa malayo. Ang kanyang presensya ay tila naging bahagi ng katahimikan. Ang kanyang anyo ay nanatiling matatag sa ibabaw ng tubig. Ang kanyang katahimikan ay tila nagdala ng wakas at simula. Ang kanyang presensya ay tila naging paalala sa isang bayang hindi nagbigay ng awa. Ang tubig ay nanatiling tahimik. Ang buong paligid ay walang galaw. Ang bayan ng Katubig ay tuluyan ng naging alaala. Sa gitna ng malawak na tubig ay nanatiling nakatayo ang matandang babae na siyang naging huling saksi sa paglubog ng bayan.